guys, good morning. So yan, papasok naman ako sa trabaho kahapon. Pagdating ko doon is bad trip ako. Kasi nga, yung anak ng amo ko na panganay, naku, hindi pa marunong sa mga grabe. Sabi ko, iba talaga yung bata dito at bata sa atin. Grabe yung iba yung pagdisiplina nila sa mga bata. Mas may yung bata, mas parang may nanay yung bata. Alam niyo ba na pagdating niya, tinapon niya yung bag niya, tinapon niya yung bawnan niya, ganyan. Tinapon niya sa floor, ganyan. Sabi ko, bakit ganito yung batang to? Alam niyo ba, isang taon ko na yan nanonotice sa kanya, tuwing darating siya, tinatapon lang yung bag at yung bawnan sa baba, ganyan. Tapos ngayon, hindi ko na kinukuha yung bag at bawnan niya. Kasi hindi ko na talaga kinukuha. Kahit nandun yung nanay niya, hindi ko kinukuha. Bahala dyan ng tapak-tapakan. Para matuto siya. Ibang-iba talaga sa atin kapag darating yung mga bata, diba? Ilalagay lang sa bangko or ilalagay nila sa kwarto nila. Tapos yung baunan nila, ilalagay nila sa kusina. Siya, itatapon talaga. Itatapon talaga. Grabe, sabi ko, ibang-iba talaga yung pagpapalaki ng mga bata. Dito, sa ibang bansa at sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit bata pa yung nanay, marunong na magpalaki ng bata. Ganyan. Dito, ako, guys, itatapon talaga kahit saan yung mga bag, mga damit. Kahit saan nila itapon yung mga damit sa hindi ko na masisisi yung bata niyan kasi pati yung nanay niya, pag alis ang damit diyan lang sa yung tatay niya diyan lang pagdating ko ay naku, ako lang namumulot. So hindi na nakikita talaga ng bata yung ginagawa ng magulang, yung style ng magulang is na-adapt ng bata. Kaya ganun sila. Kapag malinis yung magulang, ilalagay yung damit, maganda yung pagkano, is ganun din yung gagawin ng bata. Kasi nga, yun yung namulatan niyo, ganun. Kapag inalis ang damit, yan lang sa baba, minsan sa pinupulot lang. So napakalaki talaga ng napakalaki ng diferensya ng pagpapalaki ng bata dito at dito sa sa ibang bansa, dito sa abroad. So kulang sila sa kumbaga disiplina. Tapos yun, kumain kami guys, yung tatapon yung pagkain kung hindi niya gusto, itatapon niya, sumisigaw siya, ganun. So ako yung nababadrip. Tapos siyempre, hindi ako nakapagpigil guys. Is nagsabi ako sa nanay niya, habi ko, alam mo, sa amin, kapag ganyan, hindi mo kinain yung kanin, is kukunin ng nanay ko yung pagkain at iaalis sa'yo. Sabi ko, kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Gaganyan ka ng aking nanay, sabi ko. Kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Hanggang sa magutom ka dyan, ganyan ang gagawin sa'yo. Tapos nahimik yung sabi ko, dapat sabihan mo yung anak mo ganyan. Sabi ko sa kanya, huwag kang huwag kang ma-offend, sabi ko sa nanay niya. Dapat ganyan ang gawin mo sa anak mo para hindi na siya, hindi siya, pagdating niya, ayoko niya pagkain. Always talaga guys, pagdating niya, ayoko, gusto ko ganyan. Tapos yun, na-notice ko, nung kahapon, nung isang araw, ganun yun, kahapon, dumating na siya. Alam mo ba, nilagyan na niya yung bag niya sa kwarto niya, tapos nilagyan niya yung baunan niya sa kusina. Sabi ko, sana magpatuloy na ito. Tapos, na siya, wala na siyang sabi-sabi kung anong pagkain, Ay, nako, magto 2 years na ako sa kanila, ganyan always. Pero kahapon, nung isang araw, sinabihan ko talaga yung nanay niya na tapos sinabihan ko rin siya. Sabi ko, hindi mo ba alam sa is walang pagkain sila. Hindi mo ba alam, be grateful, sabi ko, kasi nga ikaw is may pagkain pa, yung iba walang pagkain. So, kaya yan guys, always teach your children talaga sa paglilinis, kahit ko konti-konti or turuan man lang saan lagay yung mga bag nila pagdating at saka turuan sila sa sa magandang asal, ganun. Respeto yung pagkain, ganun. So, thank you.